Si Christian, O, di Christian. ba? Kung, yeah, di ba? Kung tayong tatlo halimbawa ni Ronald, eh, ibigay sa atin itong question na to, nako, maniwala ka. Tatlo tayo, isang topic ang didebatehan. Ang opinion apat. Si Ronald, dinidebate niya ang sarili niya. Hindi, tas si Ronald, bubulin niya ako, tas yung pala, agree din pala siya sa akin. Saka at the Ganun end of yun. the day, si Ronald, at the end of the day, si Ronald, didebatehin niya pa ang sarili niya. Apat ang opinion. Tapos sa dulo sabi niya, di ba agree kayo sa akin? Si tama ako, ganun. Next style kasi Sir Ronald, marami siyang forecast. Para kung may mali siya, meron siyang backup plan. Pero tama po kayo. I mean, we can have a healthy disagreement on issues. Pero hindi naman siguro out of this world yung disagreement natin. Kasi minsan yung Yeah, yeah, of mga course. abogado ng mga DDS, saan ba nag-aaral to si Kuya? Saan ba nag-graduate to? Para mapapaisip ka rin. Di ba? So, Grabe, kaya you can so, Justice Carpio lang naman level namin, mga legal luminary namin. So, explanation, no wonder na talagang oo. kaliwa kanan ng setback nila. Di, kaya nagpa-popcorn ka talaga, General, no? Nagpa-popcorn ka kasi Yeah. you could anticipate Okay. all of these things coming. But General, were you also surprised na wala naman TRO or wala naman ruling on Supreme Court on this issue? Because remember, after yung handing over of former President Rodrigo Duterte to the ICC, you were uh, you were grilled by my kababayan, Amy Marcos from Ilocos Norte. You were grilled over that na dapat dumaan ito sa local courts and all. What is your understanding of this? And last time I check, hindi rin nakimasok ang judiciary dito sa issue na yan. So effectively, this is a law enforcement issue na lang. Kaya nga, another benefit of a 2020 hindsight. Si Amy Marcos lang naman ang pumirma ng kanyang report eh, di ba? Hindi ka pumirma ang kanyang mga co-members sa kanyang committee dahil well, di ba kaya nga ang sagot niya na chairman's report. O yun lang. Hindi na committee report kundi chairman's report. Kasi even within her circles, they don't agree with her. Kaya pati ang chance niya sa Supreme Court regarding that matter, pabalik-balik na siya and parang sirang plaka na paulit-ulit na isang sirang issue na talo na nga eh. Yeah, so in the same vein, ganun din ang pagtingin ko rito sa case na to. Pag pumunta sila sa korte, ganun din isasagot sa kanila. Exactly. So, wag kang mag-alala, General. Hindi ko alam kung sinasadya mo yung internet mo, biglang nagka-cut. Hello, hello, I cannot hear. May mga style ng iba, kunyari, ayaw nila sumagot. Biglang nagka-cut Hindi, ang internet. Hello, hindi. Talagang, hello. welcome to the Philippines. Hindi, I'm just kidding. No, no, no. Sabi niya, hello, hello. Wala akong narinig. Ano yung tanong, di ba? Kaya nga eh. Welcome to the Philippines, Richard. Where Babalik na rin ako. Pero actually, pangit din na internet dito. Nakikipasok lang ako sa Wi-Fi. So, General, don't worry, papunta na tayo sa magandang part. But, so, moving forward, ano bang sa tingin niyo kailangang mangyari? Again, as an outsider, I know hindi kayo in charge of any of this. What should happen next? Dahil meron kang Bantag, meron kang Zaldi, meron kang Hari. We have nahuli si Alice Go pero nakatakas din at some point in time. Should we worry about Bato getting out of the country? Should we worry about him being protected by certain circles and groups? Bakit si Bantag hindi pa nahuli until ngayon? Yun yung mga tanong ngayon, General Torre, na some people are worried na Bato could just stick this out, wait this out. well, alam mo, dapat huwag nating tingnan ito na personality-centered. Dapat hindi ito, kasi yun nga, ang may sinasabi na naman ng NBI na in the next few days, other personalities may be issued warrants by the ICC. So, magmumultiply ang problema na to. Medyo Di may ba? pito pa, may pito. Yeah, may sinasabi sila. So, hindi dapat ito tinitingnan bilang si Senator Bato de la Rosa ba ito or kahit sino personalidad. Ang tingnan natin dapat kung may lawful order ba. Nasa ngayon ay established na ng ating korte na may lawful order. May legal basis ba? Yes, meron na. Andiyan na, malinaw na nga eh. At again, malinaw din ang mandato ng mga law enforcement agencies, ng PNP, ng NBI, at kung sino man ang i-designate ng presidente. Na kung may valid warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng law enforcement ay hindi mamili kung sino ang ipapatupad at kung sino ang hindi. Ang batas ay dapat pareho sa lahat. Pero hindi rin ito dapat ginagawa na
spectacle, ha? Hindi ito dapat ginagawang palabas or drama lang. Ang objective ay compliance. Again, hindi confrontation. And yung unang-una kong sinabi rito, balikan ko lang Richard, baka makalimutan ko, arrest is not revenge. Arrest should never be about revenge. It is about law enforcement. So, yan. So, kung tinatanong mo, again, hindsight of 2020 na naman, ang unang hakbang lagi ay coordination. Unang-una yan na rule dyan sa ating rules of engagement. Coordination, then communication, at hanap ng pagkakataon sa maayos at mapayapang implementation or pagsunod na lang or pag subject ng warrant. Kung maaari din itong gawin ng mapayapa, yun ang dapat, talagang dapat. At kung kailangan ng operasyon, halimbawa talagang hindi madala sa mapayapa, kailangan ng operation na merong use of force, dapat ito ay disiplinado, legal, may pinakamababang risk sa publiko. Kasi dapat tingnan natin talaga palagi dito, publiko at saka yung bansa. Ano ang maging epekto nito sa ekonomiya natin? Anong maging epekto nito sa international standing natin? Simpleng-simple lang ang prinsipyo ko rito. Firm but fair, lawful but not theatrical, decisive but never abusive. Dahil sa dulo, ang pangalan ng tao, hindi dapat ito ang maging basihan at hindi ito ang dapat manaig, kundi ang batas. Because never na may mas mataas pa sa batas natin. No one is, yun nga, cliche, sunog na. No one is above the law. Hulin na sana kita ng quotable quote na tapos ang gaganda ng mga sagot mo. General, talagang pang mala senador, mala presidente ang mga sagot natin. No, I'm not questioning your sincerity. I'm just saying, in fairness, General, pwede ka rin pala maging DFA, no? Magaling ka sa... No, I mean, I don't say Ano? what I said. Ano yan? Hindi, sabi ko, pwede ka na rin maging Department of Foreign Affairs. Napakaganda ang mga sagot mo. Very, very sensible. Oh, gusto ko yan. Firm but fair. Yan, maganda. Ayaw mo ng theatrical, ayaw mo ng performative and all of that. Pero yun nga, para sa akin kasi, Fair. Yun talaga. Yeah. well, this is where I'm gonna go to your job because nandun pa kayo sa leadership sa MMDA and General Torre, of course, this year mahalagang taon na to dahil we're gonna have another ASEAN summit, potentially a bigger one, November ba or October, kung saan world leaders are expected to come to the country. Narinig ko baka bati sila Trump, maybe even the Chinese paramount leader, maybe looking at coming to the Philippines or at least the premier of China. So as an MMDA leader, General Torre, how can we reassure people na safe ang bansa natin? Because yun nga, yung putokan sa Senado natin is a very bad headline. And some people are gonna ask, beyond the whole ICCRS issue, kamusta ang kalagayan sa Pilipinas? Can world leaders feel safe coming to us? Can tourists feel safe? From the perspective of MMDA, how do you look at this, General? And ano yung mga measures and safeguards na in-implement nyo para ma-restore yung confidence na Philippines is a safe country to visit as a world leader, as a tourist, as an investor? Yun na nga eh. Ang pinaka-importante talaga rito is that, consistency in law enforcement. Di ba? Consistency. So sa part ng MMDA, medyo narrow ang, hindi narrow, kundi yung kumbaga, nandito kami, talagang kami ang seat ng, kami ang gobyerno, ang mukha ng gobyerno sa seat of power, sa seat of government natin, Metro Manila. So, this early, naghanda na ang MMDA sa portion namin, ha? Inaayos na yung mga daan, piniprepare na yung mga traffic rerouting, mga concern sa mga yan. Lalo na yung mga sa Big Seven, yung G7 ng mga countries, talagang pag yan ay dumating, talagang magiging magde-demand ng mga extraordinary measures security yan. arrangement, oo. We cannot blame them. Talagang kailangan yon. And then, for that, nagpe-prepare kami, sinisiguro natin na ang interagency coordination ay malakas, malinaw, at palaging naka-establish talaga. So, command and control, ang bottom line, babalik na naman tayo, command and control, pinalakas na rin natin ang 136 natin, talagang yan, partner yan, paghahanda na kahit saan mangyari, may insidente, meron kaming tao, meron kaming control, at meron kaming nako-communicate na tao on the ground. So, yung mga yan, natetest na namin paunti-unti dahil may mga low-level meetings naman na nangyayari sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas.
may sa Cebu na, may mga nangyari na sa ibang mga areas, at lahat naman ng yan ay gateway ay Manila. So, nagagawa na namin at napapractice na namin para sa pag dumating na yung big event, Oh, yung naka-ready at G7 pakasana ng mga leaders. tao. Yeah, exactly. Yun nga kasi alam ko dami mga big time leaders ang gusto pumunta sa atin for the East Asia Summit, ASEAN Summit later this year. Kaya kinakabahan ako when I saw that. Like again, I know this is beyond your purview in your current position, pero gaano ka mahalaga na ma-reassure natin ng mga tao after yung putokan na nangyari sa Senado? I mean, how bad that was for our image sa tingin nyo, and how can we fix that? Ang paghuli kay Bato and making sure we properly implement and enforce other potential warrants of arrest under ICC. Not to mention, ombudsman also pwede mag-file ng kaso doon sa mga ibang senador na sangkot sa flood control allegedly. How important is we get that right in terms of getting also, in terms of reassuring yung mga foreign leaders later this year na Philippines is a safe country to visit? Kasi ang concern ko dito generally is baka the more na mas maraming senador and other could face warrant of arrest and then hindi ma-enforce na mabuti, this is gonna make us look like a banana republic. Kung ano ng gulo nang gagawin nila. Kasi itong mga tao na to walang pake sa bansa eh. Wala silang pake sa imahe natin. They want impunity. Ako naman, ang concern ko, aside from justice, kawawa naman yung bansa natin kung parati every 1 month, every 2 weeks, may gulo na naman dyan sa Senado or kung ano-ano dahil may hinaharap silang kaso or ayaw nila magpa-arrest. Yun na nga eh. Kasasabi mo lang na talagang walang pakialam itong mga tao na to. Impunity ang hinahanap. Kasi, well, obviously, may mga ambisyon ng mga yan. Hindi sure ang tinatarget mga yan. Whatever, di ba? Makita natin na bawat gulo nakakaapekto talaga. Hindi lang talaga sa image ng bansa, kundi talagang directly sa ekonomiya. Because businessmen, investors, ang gusto ng mga businessmen investors, stability and predictability. Predictability, that's the main point. They can do the projections na 2 years from now, ganito ang growth natin. Dapat 3 years from now, ganito ang growth natin. Kaya maglalagay tayo ng ganito karaming pera dito sa bansa na to. Pero paano yung ang uncertainty na maya-maya babagsak ang stock market dahil may kung ano nangyari sa Senado. Mamaya, bigla na lang may biglang na-devalue ang peso dahil nagka-problema sa ganito. Tapos bigla na lang itong mga trade partners natin, bigla na lang ayaw na sa atin dahil kung ito anong mga desisyon ang pinagagagawa natin. So, at the end of the day, we have to we have to repair immediately and fast the image of the country and project stability, project a strong government, project na the law and order is still functioning in this country. So, tall order, very long order, but it's very, Unfortunate, very parang urgent medyo and it's very, lumala. very important that we do it soon. Yeah, And obviously, it's important that the president signals this, no? yeah. We need to really send the correct signals for us to really restore the trust and confidence of all our partners, both domestic and international. So now, General, we're in the last part of our discussion. Ay, okay, I think okay na tayo. I think we got enough. Talagang, magaling na gano'n. Para tayo nagma-martial arts, may gano'n, may counter, gano'n. Ikaw may Magaling sabi ka dyan. eh. Ako Oo, naman, mahusay. I'm very impressed. So, kamusta ka na, General Torre? How is your MMDA doing? I mean, of course, we watch your videos, your kaagad-agad, andyan pa rin yung spontaneous, effective leadership mo. May konting, aksidente or may event, andyan ka na kaagad. How are you adjusting to your new role as a general manager, General Torre? Alam mo, Richard, ang trabaho sa MMDA, very, very similar sa trabaho ng PNP na pinanggalingan ko. Bakit? Kasi naman ito ay frontline government service delivery, no? Frontline ito. Government service delivery ang ginagawa namin. So essentially, tatlo lang elemento niyan sa pagtingin ko. Number one, human resources management. And then logistical resources management. And then pangatlo, command and control. So essentially, if there's a problem, you recruit the proper tools and control. Gusto natin,
sasagot. Pag may humingi ng tulong, may darating. At pag dumating ang tao, ang aming tao, pag dumating, dapat may gagawin siya para maresolba ang problema nung humingi ng tulong. Very simple, very straightforward. Ano yung mga highlight ng experiences niyo so far as general manager? At saka ano yung mga malaking proyekto or mga key priorities aside from yung security sa ASEAN and all of these things that you mentioned? Ano yung mga priorities niyo in the coming months and year? At ano yung mga highlights so far ng general manager position niyo, General Torre? So far, sa ngayon, in-strengthen natin ang command and control. Itong ating Metro Base 136 talagang in-strengthen natin in such a way na kaya na naming service guarantee 555. 5 rings, sagot. 5 minutes, darating. 5, another 5 minutes, resolve ang problema. So kanina, nagsalita nga ako sa Rotary District 3810. Talagang tayo puri. Basta ang assurance, we will answer you in 5 rings. So 5 rings, sumagot, 3 rings, third ring, sumagot ang aking mga tauhan. So yun ang nangyayari. Kaya naming gawin ang aming pinangako because, ang pinakamasama ngayon talaga, if people will lose hope and lose trust in the government, maging cynics ang lahat ng tao, ay malaki ang problema natin talaga dyan. So sa ngayon, sa MMDA, una yan. Pangalawa, na-integrate na natin ang command center natin para diretso ang ating mga extraordinary service sa ating mga mamamayan. At meron kaming in the next few weeks, I don't want to jump the gun on the project. Pero I discovered a facility na $150 million peso World Bank funded project na nagpo-produce ng mga charcoal from water lily. It's not working. Yun, 4 years na medyo under production, idle at hindi nagagamit. Ngayon, pinapaandar ko, we are producing coal na ating i-distribute sa ating mga kababayan para sila ay makapagtipid naman sa LPG sa taas ng Energy problema cost. ng panggatong ngayon. Yeah, that's one. And then sasamahan natin ng same na locally produced, natively produced na kalan para dito. So, yeah, that's one thing that we are doing right now. At and the others will follow. Yung kanina narinig kong kung madial mo ang 136, dial 1 for emergency, dial 2 for other services, dial 3 pag gusto mo lang ng kausap. Yun, mental health. Anti-bullying sa Pati yan, meron second na branch kayo. na Pati ako. yan. May mental health ano na kayo. Wow, desk. Richard, an average of 50 to 60 people are killing themselves No, I know in it's a serious Metro Manila problem. every month. But I would have expected Department of Health yan or Police yan or Yeah. DLG. We are help. We want to help the Department of Health. Kasi ang crisis hotline ng Department of Health is a cellphone number at hindi gaanong na-advertise. Kaya gusto namin na maging accessible ang line na yan sa ating mga kababayan na medyo end of the line na ang feeling nila. So parang nawawala ng human connection. So yan, i-offer natin na dial 3 kung gusto mo lang ng kausap. Kasi again, 50 to 60 people are killing themselves every month here in Metro Manila. Very serious So problem. basically twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon. Ganun ang statistics natin. So it's a very sad and sorry state of the mental health of our kababayans. And sa law and order issues, again, alam ko DILG and kapulisan yan. Pero anong contribution ng MMDA sa law and order? We're making sure na ang NCAP natin, meron tayong no contact apprehension policy, ginagamit natin. We are leveraging technology in law enforcement, especially in the enforcement of environmental laws. Yung mga nagtatapon ng basura sa estero, nagtatapon ng basura kung saan-saan. Inaabangan namin yan para maging consistent, maramdaman nila na kahit nawala yung mga tao namin, mga enforcers at mga marshals at mga river rangers, estero rangers, kahit nawala sila, huwag silang pakasiguro na hindi sila mapepinahan pag sila ay lumabag sa environmental law kasi may nakatingin na CCTVs and other monitoring devices. 100%. Napakamahalaga yan. General, are you enjoying it, General? Your new general manager job?
Na-enjoy nyo ba yan? Come again? Kita ko yung mga vlogs mo yan, nagbabike ka sa umaga. Na-enjoy nyo ba? Are you feeling it? Is it Ah, you're growing into? we're enjoying. Kasi, kasi, you know, if there's a job given to you, better love it and enjoy it rather than being miserable every day on the job. So, ito naman sa totoo lang talagang honest to goodness talagang nakakatuwa dahil napakarami ng challenge at napakagandang challenge dito. Ito talaga, I can feel, Richard, I can feel that the governance in its various form. So ito, papakita natin that we make government systems work. We make, uh, kasi gusto ko i-prove lang talaga, Richard, na kaya natin na yung sinasabi nilang governance, kasi si Torre, pulis lang yan, walang alam yun sa governance. Teka muna, sandali lang. Twice na ipakita ko na merong system na hindi gumagana at napagana ako. Ang 911 at saka yung 136. So, I want to emphasize that na yan man ang definition yata ng governance, di ba? Making the government. Yeah, yung executive leadership, no? Very, very important yun. General, how do you feel also, we're towards the last part of our discussion. I mean, how are you? Alam ko, wala ka naman balak or anything like that. But of course, many people look up to Ako you. naputol, nawawala. Ngayon, narinig mo ako, General? Yeah, ngayon Yeah. medyo okay. Yeah, General Torre, like you talked about yung executive leadership. Napakamahalaga yung good governance, executive leadership. Obviously, there are a lot of people who are looking up to you. They're wondering what's your political plans, if ever, in the future, or what are the other executive position you're looking at. As of now, if you look at the surveys, General Torre, what is your read of the survey so far in terms of yung anong hinahanap ng taong bayan? Because, for instance, at the presidential level, mukhang hindi na prohibitive favorite si Sara Duterte. It looks like ang hinahanap ng tao is something else. Leni Robredo, Senator Raffy Tulfo, they're doing very well in the surveys. In some surveys, kung nagtandem yung dalawa, baka panalo pa sila. Sa tingin mo, what does it say about the kind of leadership and governance na hinahanap ng ating mga kababayan in the coming years? And are you also considering perhaps elected office down the road, General? Are you feeling good about the voters going for someone who brings good governance, and effective leadership? Things that many people feel you have exhibited throughout the years, including in your latest role as the general manager of MMDA. Alam ko medyo showbiz ang tanong na yan sa iba, pero sana hindi showbiz ang answer. Pero, nakuha ko yung context ng tinatanong mo. Well, sa akin ngayon, I'm very, very focused muna sa aking trabaho. Kasi nga, I'm trying to look at myself. Can we actually do this job, being the general manager of MMDA in Metro Manila? How about the country, di ba? Napakalayo. If I cannot make the command center, the 136 work. Ano yung mahalaga para sa inyo, General? Well, ang sa akin is, I'm very focused in my job as a general manager of MMDA. Kasi ito, medyo mas malawak ito na trabaho kaysa sa kahit na chief NP, no? Mas malawak itong pagiging general manager ng MMDA kahit na Metro Manila lang ang sakop. Kasi for the moment, I just want to prove to myself, I just want to look at myself, be honest. Yun nga sabi ni Dolphy, takbo ka ng takbo. Paano ang pinakamalaking problema niyan? Paano ko manalo? Di ba? Paano kung manalo ka? Sabi ni Dolphy. Kaya sinisiguro ko sa sarili ko na, if ever, self-introspection muna. Tingnan mo kung kaya mo ba. Itong Metro Manila, kaya mo bang trabahuin at ipakita ang governance capability mo rito. So, again, isa-side ko, kaya ako talagang siniguro na nung sa PNP, napatakbo natin ang 911, na talagang, kasi yun ang definition naman ng governance making the government work for the people, making the government responsive to the needs of the people, making the people understand and really believe and accept that they can rely on their government. Na pag sila ay tumawag, may sasagot. Pag sila humingi ng tulong, may darating. Pag sila ay may dumating na yung taong gobyerno, darating at magtatrabaho sa kanila, hindi para kutungan sila, hindi para i-oppress sila, hindi para kung ano man, ay pinsalain pa sila na humingi na nga sila ng tulong. So, ganon din dito sa MMDA. Tinutuloy ko dahil mas malapad ito, mas malawak ang
ang concerns ng MMDA, 7 ang aming major concerns. Eh. Mandato. Kasama dyan yung solid waste management, dyan yung traffic, peace and order is just a very small portion, the removal of the urban blight, yun. Gusto ko ipakita kung talagang kaya ko nga. Kasi kung kaya ko, di pag tayo binigyan ng ating mga kababayan ng mas mataas na mandato or ng posisyon or bibigyan tayo ng mas mataas na trabaho ng ating presidente, eh, nakaready tayo. Ang masama niyan, yung bang bigyan ka, pagkatapos bigla na lang, hindi mo naman pala kaya. Eh, hingi ka ng hingi ng trabaho, binigyan ka ng trabaho, hindi mo kaya. Eh, 136 lang, hindi mo papaandar. Eh, yan ang problema. Tatawag sa telepono mo, hindi naman sumasagot. Eh, paano yun? How can you build trust of the people kung yung tao mismo may cynicism na the government is, wala rin, pag may nangyari, parang wag na lang kasi wala rin namang mangyari. Ayun, that's very, very dangerous for the country. Absolutely. So you're testing your limit, you're pushing your limits, you're learning new skills, you're checking your own mettle of leadership. At eventually, I think people can see the evidence for itself, just as they saw yung evidence ng leadership nyo, General Torre, during your time at stint at the PNP, among others. No, so we hope to see more of you. Hopefully, in person na lang para wala na tayong internet connection problem. And you're right, yung MMDA, Yeah, grabe yung mandato niya, parang governor eh. Parang mini yeah, yeah. governor ka ng buong Manila, which is a very, very serious job. Very, very serious one. So we'll continue to follow you, General. Your fantastic interventions and all. And mabuhay ka and more power to you. And good job, ah. Very safe yung mga sagot mo talaga. Hindi ko ginigisa talaga kita. Pero Hindi. sa akin, Richard, yung mga tanong, ito yung pan mo. Ito palagi ang, ito ang pwede mo i-quote ito. Ang sa akin kasi, isa lang bansa natin. I still haven't given up on the Philippines yet, no? Paglaban natin to hanggang dulo siguro. Huwag Pero well, naman sana yet. sometimes, Talagang alam mo, never. pag tinatanungan nila ako, sometimes sinasagot ko offhand na sabi ko, alam mo, ang napakadali na solusyon dito sa Pilipinas, sa mga problema ng Pilipinas. Alam niyo kung ano solusyon ng problema sa Pilipinas? Yan, mag-abroad ka, gaya ni Richard Hidara. Hindi ka, babalik na nga ako eh, babalik. Katulad mo, I'm getting new skills and all, di ba? New skills and all, babalik din ako. At Kaya, parang in person na mahal rin. natin ang Wala, Pilipinas. Mahal natin ang Pilipinas. Gusto natin na tulungan ito. Hindi pa tayo nag-give up dito. Hopefully, we can leave a country to the younger generations, a country that they can actually say that they can be proud of and, absolutely. something worth dying for. So, yun nga. Sana ay ito lang isang malaking problema kasi din sa akin na isang nagpapahina rin ng loob ko minsan dahil grabe, kahit anong gawin mo talaga napakarami ng critics, we have to consider and we have to realize that the Philippines is composed of 7,100 islands, composed of hundreds of languages and ethnicities, iba-ibang kulay, iba-ibang mga religion, iba-ibang mga paniniwala. And I do want sana na, I want to see a country na the diversity, the differences are not walls, but rather bridges that will further strengthen our country. Essentially, what I'm saying is that we have to find that unity Yeah. amidst our diversity. So, Kahit yun lang. tatlo tayo ni Ronald, apat yung opinion, tuloy pa rin ang laban. Basta ako Yes. naka-standby ako dito kasi hinintay naman ako mahuli sa ICC. Isang dahilan nandito ako sa Europe is I was expecting mas maraming dadalhin sa ICC para Kung baka branch party dyan, mabilis nandyan na ako sa Hague kaagad, 'di ba? Hindi pa nangyari. So I'm hoping ikaw ang advance party, ha? medyo naka-advance, nakatenga ako dito. So hopefully, maayos-ayos din yan in the coming weeks and month para makabalik ako with better coverage ng developments at the ICC. Maraming salamat, General Torre, General Manager of MMDA. In a way, a mini governor of Manila. Mabuhay ka. Take care of yourself and God willing, see you soon. God bless po. Maraming salamat, Richard. Salamat, sir.